God our Father na makapangyarihan sa lahat, Lord God, we know that you are faithful, Panginoon, and we remain in your faithfulness, God, Lord God, sa nagdaang mga araw, salamat, Lord God, sa buong linggo, sa protection na binigay niyo po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Right now, Panginoon, we pray, nakakalimutan po muna namin ang aming pong mga isipin, Panginoon, ang aming pong pakiramdam, ang aming pong nararamdaman, ang aming pong mga isipin sa bahay, Panginoon, mga dapat po namin kausapin, Panginoon. But now, Lord God, we will focus to you, Panginoon. So, we pray, Panginoon, that there's no work of the enemy that shall prosper against your word, against your preaching, Panginoon. At kami po ay mag-focus for you right now, Panginoon. I pray for anointing, Lord, of your word. Naniniwala po kami, God, na ang iyong pong salita ay totoo, Panginoon, at ikaw ang aming Diyos na totoo, Panginoon. So, breathe life, Lord God, for your word, Panginoon. And if someone of us here, Panginoon, in a season of challenge, Panginoon, or in a season, Panginoon, that they are being tested, Panginoon, when it comes to their faith, Panginoon, marami silang life questions, Lord God. Lord God, encourage them that your word be an encouragement, Panginoon, for them as they leave this place. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayo. Umupo. Amen. Next. Yun. Good morning. Good morning po ulit sa ating lahat. At isang magandang umaga po talaga every Sunday. Kasi minsan lang po natin makita ang isa't isa. Minsan lang, ngayong linggo natin nakikita ang isa't isa. At kapag po ako ay nandito sa harap, ay nakakatuwang isipin dahil yung iba hindi nag-agree na minsan lang natin makita ang isa't isa. Lagi pala. Nakakasawa na pala. Nakakasawa na pala. Pero nakakamiss kasi pagka nandito pa, nakikita ko po kayo. Nakikita ko po kung paano po kayo bine-bless ng Lord as I witness your life testimonies. As we continue, alam niyo po ba na we are in the series of prayer. Ngayon pong buwan na ito. Alam niyo po ba yun? Ngayon nilang po na lang. And so kung mababalikan niyo po, yung ating mga previous topics, we are talking about prayer. Pastor John, in-emphasize niya po yung prayer tonight, Panginoon. Pastor Ray, as we enter this season, as we enter this year, no, it is very important for us to have that discipline when it comes to prayer. So ngayon naman po, we will still kumbaga babanggain pa din natin yung prayer na yan. Ayan. So, ito po ang ating pag-uusapan. And sige nga po, sabay-sabay nga po natin sabihin, prayer. Prayer. Isa pa po, prayer. Prayer. Ayan. Dahil sinabi niyo po yung prayer, meron po isa pang word. Sabihin niyo nga po, exercise. 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 Sino po sa atin dito, nasubukan niyo na pong mag-exercise? Subok lang. Subok lang. Alam ko naman po na na medyo nahihirapan po talaga tayo. Kahit minsan ay sinubukan natin pag-exercise. Nasubukan niyo naman po. Sana naman po, nasubukan natin na mag-exercise. Iba po sa atin, coming this 2025, gusto natin maging physically fit ako, gusto ko mag-exercise ako, di ba? Gumagawa na tayo ng mga bagong habit natin. So I know, nasubukan niyo na pong mag-exercise. And as we continue to try na lang. Kasi naniniwala naman po ko na hindi naman po yung nagiging consistent sometimes. Pero ayun nga, as we try to exercise, alam po natin na meron po itong mga benefits. Sabihin niyo po, benefits. Benefits. Ayan, para pag-isip po tayo. Ayan, exercise, meron po itong tatlong benefits. At atin po itong iisa-isahin. Ano po ito? Ay, yung prayer po pala, meron din yung tatlong benefits. But let's focus first dun sa exercise. Ayan. Ito po ang mga benefits ng exercise. As we exercise daw po, ito ang ating nakukuha. We grow. Tayo po ay nagiging strong. Diba? It helps us to be strong. Panginoon, it helps us to be disciplined. Ayun. It helps us to be disciplined. And, ayun nga po, in other words, sa ating po pag-exercise, it helps us to be healthy and stronger. Tingnan mo po yung katabi mo kung healthy yan. Sobra. Amen. Amen po doon, no? Amen dahil tayo ay healthy. And we aim na hindi lang po tayo healthy. We aim also na we are also strong.
when it comes to exercising. Ngayon, tingnan naman po natin anong benefit ng prayer. Uy, same lang. No? Tapos, pag po tayo pala nananalangin, same thing as we exercise. Ito pala yung nakukuha natin. We grow, we become stronger, and we become disciplined as a person. Ngayon, balik po tayo sa usapang exercise. Bakit kaya parang feeling ko minsan, ako din po no? Minsan kapag nag-e-exercise ka, hindi pala lahat na nag-e-exercise ay healthy. Nag-a-agree po kayo sa akin. No? Hindi lahat ng nag-e-exercise ay healthy. Tingnan mo yung katabi mo. Ay, wag na. Wag na pala. Parang ayaw na tumingin ng iba. Sa sarili na lang pala tumitingin. Ayun, hindi po lahat na nag-exercise ay healthy. Why? Kasi po sometimes they lack. Ano po yung word na yun? Ay, pakibalik ko ate chat. Sorry. Napindot ko. Yung last na benefit. Yung pagiging Disiplina. alam po natin sa pag-exercise, kailangan merong disiplina. Right? Bakit nga ba nahihinto yung pag-exercise? Kasi, yan. No? Ba't nahihinto yung pag-exercise? Kasi nga po, tinatamad. Ang daming trabaho, busy. Diba? Yung iba sa atin ay, wala lang. Wala ka na magawa. Wala lang. Gusto ko lang na hindi na mag-exercise. Diba? So, in other words, we lack discipline. Sabihin nyo nga po, discipline. Disiplina. Wala pala tayong disiplina. That's why sometimes, hindi pala tayo nagiging healthy. And at the same time, ganun din po sa ating pong pag-pray. No, balik sa usapang exercise. Bakit? Ba't hindi tayo healthy? Minsan iba sa atin late na matulog. Ako pag guilty po ako doon. Madalas late matulog. Pangalawa, yung iba sa atin, tamad lang. Ayun nga po, tamad na mag-exercise, no? Or yung way mo ng pag-exercise. May tama pong exercise eh. Meron po, di ba? Merong tamang araw sa pag-exercise. Hindi dapat, yung iba hindi dapat lagi-lagi. Yung iba hindi naman dapat heavy. Di ba? May cardio. Di ba? May mga ganun po. May mga circuit. Panginoon. May mga circuit. Sometimes. Sorry po, medyo puyat pa. Ang dami bloopers. Ayun. And, ayun nga po. Minsan, we do lack of discipline sometimes. And sa usapang pagkain naman po tayo. Sa usapang pagkain, kayo po ba ay disiplinado pagdating sa pagkain? Bakit may kasunod? Pwede naman kasunod. Sa ating diet, disciplined ka ba? Disiplinado ka ba sa iyong diet? Paalala lang po yung pong salad tsaka sisig. Magkaiba po yun. Pareho pong may S, pero pareho may halo. Pero magkaiba po yung salad at sisig. And ayun nga po, usapang discipline, yung iba sa atin, hindi natin naiintindihan ano pa talaga yung disiplina. And kailangan po natin talaga ng discipline. Do you agree na kailangan po natin ng discipline? And naniniwala po ba kayo na ito ay importante sa ating pong buhay? Yes. Yeah. Dahil sabi niyo po ay yes, meron din po palang tinatawag na meron din po palang tinatawag na spiritual discipline. Kung meron po tayong disiplina sa ating physical na pangangatawan, kailangan din pala meron tayong disiplina spiritually. No? Gaano po ba ito ka-importante sa ating pong buhay? So, for example po sa ating pong faith, it is important for us to have a disciplined faith na parang makumaalala mo, before nung tinanggap mo ang ating Panginoon, nandun yung fire, nandun yung pag-iinit mo sa pagsaserve. Pero pagdating ng challenges, medyo naaalok na yung faith ko. Medyo naaalok ka na. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo sa iyong buong buhay. No? And we know that spiritual discipline is also important for us as we grow deeper sa ating pong walk, sa ating pong Christian life. And when we talk about discipline, tayo po ba ay lagi-lagi umaattend sa church? Hindi. Pero sasabihin ko po sa inyo, okay lang po yun. Why? Dahil ang disiplina na itinutukoy po dito ay hindi yung ating pag-attend sa sambahan, kundi yung ating pananalangin sa ating Panginoon. Do you pray? Kayo po ba ay nag-pray?
Amen. But the question is, do you have this spiritual discipline when it comes to prayer? And so it is not about church, attending the church, but it is about knowing God. And sa ating pong pagkakilala sa Lord, minsan nga kailangan pa po ng training, di ba? Minsan kailangan pa ng disiplina. Kailangan pa ng pag-aaral. No? Kami po, ang inyong mga kapastoral, we do training. Kami po ay nag-aaral din. At hindi lang basta-basta mag-share ng salita ng Panginoon. We still train. And gayon, patuloy pa po akong nagsisik ng guidance when it comes to sharing the gospel. Now, sino po sa atin naniniwala na as we have this spiritual discipline, minsan ang prayer natin, lagi na lang all about blessing. Di ba? Spiritual discipline, sabi ko po kanina, yung ating pong pag-pray is ang ating pong paglapit sa ating Panginoon. But sometimes, minsan kaya pala nawawala yung value ng prayers because humingi na lang tayo ng blessing sa ating Panginoon. Now, before that, sino po sa atin naniniwala na someday, God will give you a success in life? Amen? Naniniwala po kayo doon? Amen. Yes, God will make it true. And sino po sa atin naniniwala na someday, no, God will give you financial freedom? Amen? Diba? Yung magiging stable ka when it comes to your financials. And sino po sa atin ang naniniwala na when it comes to our relationship, i-restore ni Lord ang ating pamilya? No? One day, you will have this love life. Amen? Amen. Amen. Uy, pati yung mga senior. Love life. Hindi. Usapang pamilya din naman. Diba? Yung relationship. Hindi lang po sa mga girlfriend and boyfriend. Sa mga young people, sometimes we make it personal. Diba? Na as we pray, diba? Lord, ang prayer ko is magkaroon ako ng magandang grades. Diba? Kamusta na po ba ang ating mga young people today when it comes to their grades? Diba? Kamusta na ang ating mga youth when it comes to their grades? Covered by the blood of Jesus. Pulang-pula. Diba? Hindi. Ang goal natin ay hindi maging ganon. Ang goal natin ay mag-glorify natin ang ating Panginoon even to our schools and even to our personal dreams in life. So again po, if yun po yung content ng ating prayer, okay lang po yun. Hindi ibig sabihin ay wala ka ng disiplina. Okay lang yun. But let me share this to you. Baka naman pwede po natin i-consider that as we pray, hindi lang pala tayo hingi ng blessing sa ating Panginoon, but we should know kung sino ba ang Panginoon sa ating pong buhay, sa ating pong puso. No? Imagine, meron ka ng lahat ng yun, na meron ka ng love life, meron ka ng financial freedom, diba? Meron ka ng lahat ng resources, pero you don't know your purpose. Wala din. Diba? Sino sa atin dito gusto ng blessings, full of blessings, pero wala kang purpose? Sabi ng iba, oo naman, okay. Diba? Hindi. Kailangan pa rin natin ng purpose in life. Diba? Hindi tayo nagiging mukhang salapi lamang, but we need purpose in life. So that the goal of this preaching po is to establish na kailangan natin to. Pero hindi po yan ang ating topic. In-establish ko lang po na we need this in our spiritual walk. Ayan. So, meron po ako i-share sa inyo na verse. Just paalala sa atin. Kasi maaaring yung iba sa atin kaya nawawala ng disiplina ay sumusukunan. Pero sabi po dito sa Hebrews chapter 3, verse 14, we were sure about Christ when we first became His people. So let's hold tightly to our faith until the end. Sabi po yan sa CEV version. Ayan. So, ano po ibig sabihin nito? Before, we were sure. Sure ako kay Lord. The first time I met Him. The first time na tinanggap ko siya. Sure ako. Nandun yung aking fire sa aking pagpuri. Nandun yung aking fire sa aking paglilingkod. Pero come challenges, ayun na. Naaalog ka na. Ayun na. Medyo nawawala na ang iyong disiplina. Ito po yung paaralan. So let's hold tightly to our faith until the end. Until He comes. Let us hold tightly. Paano ka makaka-hold tightly? You need the spiritual discipline. Amen po? Amen. Paano po yan? Kailangan mo ng prayer.
Diba? Kung hindi ka po nagpe-pray, you have a dead faith. Right? Amen? So, iyon po ang paalala sa atin ngayon. So, as we remain in the topic of prayer, ito po ang ating pag-uusapan for today. Relationship and communication. And sabihin nyo nga po, relationship and communication. Relationship and communication. Naniniwala po tayo na yung prayer po natin, ito po ang ating tool sa pakikipag-communicate sa ating Panginoon. This is very vital sa ating Christian walk. This is very vital sa ating building relationship sa ating Panginoon. Na kapag tayo ay nagko-communicate, kapag tayo ay nagpe-pray, we say our prayer to our God. We share our thoughts to Him. Pero the time naman na tayo ay gusto na i-communicate ni Lord tayo, we read the Bible. So two-way siya. No? We pray first to communicate to our God, tayo yun. And then for God to communicate with us, kailangan natin basahin yung Bible na yun. Yun po yung makukuha natin if we have this relationship and communication. Pero bago po doon, sino po sa atin ang umabot dito? Faith. Uy, nagkakaan na ng edad. Hindi ko na po yan napunta. Joke lang po. Naabutan ko yan, payphone, di ba? Sa mga nakakatanda. Naabutan po natin yan, yung payphone, na kung saan ang kailangan mo pang gawin ay, naalala ko na maglalagay ka pa ng pera, para makatawag ka sa iyong mga mahal sa buhay. So naabutan natin yan. Naalala ko before, yung nanay ko, pag dinadala niya ako ng lunch sa school ko nung high school, nung LM, minsan hindi ko alam kung papunta na ba siya o hindi kasi magre-resume na yung class, wala pa din yung lunch ko. At minsan lang naman, hindi naman lagi. So, kaya nakita ko sa security guard namin, meron po itong payphone. Meron pong payphone doon, tapos uhulugan mo lang yun, basta tawagan mo. Ayun, so, kaya meron po ako memory pagdating sa bagay na ito. And, by time, nag-evolve siya. Meron na ngayong mga mobile phones. Hindi na pala payphone. Kumbaga, meron ka ng mobile phone yung keypad na. Diba? And then by time again, nag-evolve na. Meron ng mga smartphones. Diba? Na hindi mo na pala kailangan ng load. Hindi mo na kailangan ng load. Ang kailangan mo na lang ay data. Diba? Yung iba pa nga sa atin, ang dami-daming cellphone, multiple phones. Dati, kapag dalawa yung cellphone mo, yaman mo. Grabe ka, dalawa yung cellphone mo. Yung isa dati, reserva lang yan. Pero ngayon, yung dalawang phone, necessity na siya. Yung isa pang work, yung isa ay personal. Diba? Sino po sa atin dito may dalang cellphone? Yan. Nga po, nasa kamay. Sino po sa atin dito ang walang dalang cellphone? Sa ilalim po ng inyong silya, meron po diyang bubble gum. Wala pong cellphone. Hindi po tayo mamibigay ng phone. So, ano po sinasabi ko? Lahat po tayo, kinakailangan po natin ng gamit na ito. And dati, kailangan pa ng load para makapag-communicate. Ngayon, hindi na. Data na lang. So, ano po sinasabi ko? Nag-i-evolve at nag-upgrade. Kumbaga, kailangan natin malaman ano ba yung tamang gamit ng communication. Right? Kailangan natin malaman kung ano yung tamang gamit. Kasi kapag hindi pala tama ang gamit natin ng communication, magkakamali ka. Right? Pag hindi tama ang gamit mo ng communication mo, hindi mo ma-share yung gusto mong i-share sa tao. And just the same sa atin pong Panginoon. No? So, if we have this healthy relationship sa atin pong Panginoon, we should have this communication. Communication is very relevant sa ating pong relationship with Him. So, question. Ngayon, na alam natin na kailangan natin ng communication sa Lord. Bakit marami pa din po sa atin nag-i-struggle when it comes to prayer? Bakit marami po sa atin ay hindi pa din natin nalalaman ano ba yung essence talaga ng panalangin? No? Siguro dahil bata pa tayo, naiintindihan natin yung prayer, tinuro sa atin ng ating mga magulang. And then habang pagtanda, naisip mo, ay parang ano na lang siya, religious obligation na lang. No? Ay kailangan ko mag-pray kasi sinasabihan ako na manalangin. Pero as you grow, as a Christian, naiintindihan mo na you will realize, yung panalangin pala, it is not just about saying words.
it is about knowing the personality and the character of our Lord. At nare-realize mo na, as you pray, kita mo ano yung nilalaman ng puso ng ating Panginoon. Pag nalaman mo yon, definitely, meron kang sasabihin. Pag nalaman mo yon, meron kang i-share sa Lord. But ayun nga, hindi pa rin minsan natin na-realize ano ba talaga yung importance po ng prayer. So, pag-usapan po natin yung prayer. Bakit? Bakit po natin nakakalimutan minsan yung value ng prayer? Meron po kayo i-share. Ito po yung isang bagay na yun. Minsan, nalilimutan natin yung essence, yung value ng prayer because of this. Dahil po sa ating pagiging busy. Because of our busy schedule. Na dahil po sa ating mga busy schedule, minsan, ang prayer ay nagiging na lang siyang, parang kumbaga yung prayer nagiging, wala pa akong maisip, pero parang ganun na lang. Right? Parang, uy, wala akong maisip, wala akong magawa. Magpe-pray ako. No? Uy, wala akong gagawin ngayon, baka naman makapag-pray ako. No? So sometimes, because of our busy schedules, we sometimes forget ano na ba talaga yung panalangin. Or sometimes, hindi na talaga natin siya nabibigyan ng oras. Pangalawa po is this. Tamad. Tama po yan. Minsan, even yung katamaran, kinatatamaran mo na. Right? And minsan, naiisip mo, ay, kilala naman ako ni Lord, alam niya yung nilalaman ng puso ko. Kilala naman ako ni Lord, alam niya yung hinaing ko sa aking buhay. Hindi na ako magpe-pray. Nakakatamad. O minsan, nakakaligtaan po natin talaga. And lastly, because of our sin. Because of our sin. So, just an illustration. Sa relationship po natin sa ating mga magulang, pag ikaw nakagawa ka ng kasalanan, di ba minsan ang hirap lumapit? Hindi lang sa magulang, kahit sa mga tao, mga mahal mo sa buhay. Pag nakagawa ka ng kasalanan, minsan, nararamdaman mo yung distansya, di ba? Nararamdaman po natin yung distansya na lumapit sa kanila. Sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, or sa magulang. Tapos minsan, di ba, yung mga kabataan ako, nagpamagdol pa. Tapos papasok sa kwarto, iiyak. Di ba? Tapos biglang kakatokin ka ng magulang mo, hindi ka nakakain na. Di ba? Tapos tatanggalin mo na yung pagkatampo mo. Di ba? May hirapan ka. So ganun tayo minsan sa Lord. Nadadala natin yung ganung attitude na because of our sins, because of our guilt, nahihirapan po tayong lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amen po? Kahit po sa ating matatandaan na, ganun din po yun. Pag po tayo ay nakaramdam ng guilt, pag tayo ay nakaramdam ng sin, parang feeling ko ang layo-layo ko na sa ating Panginoon. At parang minsan hindi ko nadadadama, parang hindi na gumagana yung prayer ko. But Lord, bakit ganun? Hindi na. Parang yung prayer ko hanggang bubong na lang. Tapos bumabalik na sa akin. Hindi na siya nakakarating sa Lord. Pero hindi po yun totoo. No? It's just because of our perspective. It's just because of our wrong view when it comes to prayer. Hindi yun totoo. Dahil lang pala ito sa'yo. Kaya hindi ka nakakalapit sa ating Panginoon. Again, brothers and sisters, yung prayer po, meron po itong benefit. Sabi po kanina, for us to grow, for us to be strong, and for us to be disciplined. Tama po kayo. Pero bakit alam natin na may benefits pero hindi po natin to ginagawa? Right? Dahil po sa mga trahedya ng buhay. Dahil po sa mga challenges na nararanasan natin sa buhay. So, as we focus to our topic, bibilisan lang po natin ito. Pag-usapan po natin to. Kilala niyo po ba yan? Si Paring David. Si David po. Si Paring David. Ako po ay nasa series ulit ngayon na binabasa ko po yung life ni David ulit. At dahil siya po ay isa sa mga favorite character ko po sa Bible. So, pag-usapan po natin si David. Pero bago po yan, sino po sa atin dito ang nai-stress? Biglang ganun, no? Meron mga tumaas ng kamay. Sino po sa atin dito ang na-challenge sa buhay? Sige nga po, pakitaas po ang kamay kung ikaw ay na-challenge sa life. Yes, hindi po kayo na-challenge. Ako lang pala yung na-challenge. Pangatlo, sino po sa atin dito ang na-challenge or may concern sa pamilya na nahihirapan? Diba?
Yung iba sa atin talaga namang attentive. Ako yan, pastor. Ako yan. Ako yan. Diba? Taas ako sa lahat ng tatlong yan. Ako ay nag-challenge. Brothers and sisters, si David po ganyan. Nag-challenge din po yan. Pero isi-share ko po ang ating main text for today. Isang verse lang po. Sabi po ni David dito, I love you, Lord, my strength. Na matatagpuan po natin sa Psalms chapter 18, verse 1. Yan. Bago po yan, pag-usapan po natin ulit si David. Ayan, pag-usapan po natin siya. Short story. Kasi po, sabi po kanina, di ba? I love you, Lord, my strength. Kung babasahin mo yun, pag nakita mo sa Bible, bakit? Bakit kaya niya sinambit? So parang hindi siya nasimulan at hindi din siya tapos. Ngayon, brothers and sisters, pag tayo po ay nagbabasa ng Bible, it is important for us to know the context. Alamin natin ano yung context nito. So short story po, alam po natin ang story ni David. Siya po ay ginamit ng Panginoon para makipaglaban sa great warrior na nangangalang si Goliath. At dahil po sa kanyang victory, doon po kay Goliath ngayon, yung mga tao po, they are celebrating. At sinasabi po doon, kasi si David ay nakapatay ng almost about 10,000 people. And then si King Saul, napatay niya lang ay 1,000. No? So, they're celebrating. Pero, ito pong si King Saul, ang nangyari po sa kanya, naging threat si David sa kanya. Kumbaga natamaan ang kanyang ego. Buti na lang Gio ang pangalan ko. No? Muntik na. Di ba? Natamaan ang kanya pong ego. And, ito yung plan. Ang plan ni Saul ay ipapatay si David. So, yun po yung story. Yun po yung story. Ngayon, let's say tayo po si David. Tayo po yan. Ipapapatay ka ng hari at wala ka na ibang magagawa kundi magtago. Di ba? Pero for example, ikaw ay sikat. Kakapatay mo lang kay Goliath Sikat ka. Paano ka magtatago? Di ba? Now, dahil sikat ka, pangalawa, meron pang mga tao na siguro hindi naman lahat napatay Baka meron gustong gumanti sa'yo. Paano ka magtatago? Ang hirap. At ang gusto magpapatay sa'yo yung hari. So, kumbaga yung life ni David, dead end na. Endgame na pala to. So, baka tayo po ngayon, nasa ganong season of our life, na feeling natin dead end na. Bakit kahit anong mangyari, hindi talaga ako matanggap sa trabaho? Bakit kahit anong gawin ko, hindi pa rin naaayos yung relationship ko sa aking kapatid? Kahit anong gawin ko, bakit hindi gumagaling ang aking mga magulang? At hindi gumagaling ang aking sakit? Baka nasa dead end ka na? Pero yes, nasa dead end ka na. Sasabihin ko po sa inyo, nasa dead end na kayo. Si David nasa dead end din. Pero ito po yung kanyang prayer. Balikan po natin yun, ate. Hindi. Ang sabi po kanina, since one verse lang yan, sabi niya, I love you, Lord, my strength. Pero dead end na yun, ha? Pero sinabi niya, I love you, Lord. Balikan po natin. Sabi sa 2 Samuel 22 verse 1, David sang to the Lord the word of this song when the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. So makikita po natin dito, problemado na si David. Meron po ba kayong kilalang ganon na pagka sabi dyan, David sang to the Lord, kilala po natin si David, siya ay composer. Diba? Ang dami niyang sinulat sa Psalms. Sino po sa atin dito composer? Diba? Madami po. Pero minsan tayo, composer din po tayo. Pag tayo na mga problema, napapakanta ka na, no? Diba? May kilala po ba kayo na? Napapakanta pag may problema. Diba? Wala ka nang masabit. Nung mga problema ka na. Diba? Yung mga sa atin, pag broken-hearted, nagpapakanta pa ng mga broken-hearted songs. Diba? Kasi nga problemado na. So, ganito po si David, ganito po yung kanya nararanasan. Pero, ayun nga, sabi po dito, I love you, Lord, my strength. Grabe ang faith po si David, Grabe. Kakaiba. Dead end na ng kanyang life, pero sabi niya, I love you, Lord. So, pag-usapan po natin yan. Sabi po dito, what happens when you pray? Ano po nangyayari kapag tayo po ay nananalangin? Ano po yung dapat nating maintindihan na mangyayari kapag tayo ay nagkakaroon ng
panalangin, or relationship and communication sa ating pong Panginoon. Number 1, dalawa lang po ito. Una, intimacy. Basahin na po natin. Intimacy. God deepens our love for Him if we have this intimacy with Him. Sino natin, sa atin naranasan na natin maging intimate sa isang tao? Right? Pagka-intimate ka sa isang tao, gagawin mo lahat para dyan sa tao niya. Diba? And it deepens your relationship with him or her. Ganon din po sa Lord. If we have this intimacy with Him, building relationship and communication with Him, lalalim po ang ating pagmamahal sa Kanya. No? Na kung titignan po natin, sino sa atin mahal mo si Lord? Hindi niyo po mahal si Lord. Sino po sa atin mahal niyo po si Lord? Amen. Sino po sa atin naniniwala na mahal kayo ni Lord? Amen. Brothers and sisters, kahit po mahal natin si Lord, ito po ang totoo, mas mahal ka niya. Di ba? Kahit kailan, kahit gaano mo kamahal, kahit gaano pa kalalim yung pagmamahal mo sa Lord, mas mahal ka pa rin ni Lord. Di ba? Yun yung dapat mong maintindihan. Mas mahal ka ni Lord. Bakit? Kasi kahit gaano tayo kalalim sa Kanya, minsan tayo po ay nagkakamali. Diba? Minsan tayo ay nagpo-fall into temptation. Tayo ay nagkakasala. Bakit? Kasi tayo po ay mapalpakin. Diba? Hindi tayo kagalingan tao. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kagalingan. Mag-fail ka. Sinasabi ko sa iyo, mag-fail ka. Ako po, nag-fail din po ako. Hindi po ako kagalingan tao. But this is one thing na maganda po nating panghawakan kagaya ni David. I love you, Lord. Pinapaalam ko lang sa iyo, Lord, na mahal kita. Kasi alam ko mahal mo ako. Kahit nasa dead end na ako na aking buhay. So, pag-usapan po natin ulit yung life ni David. Imagine, nasa dead end na siya. Ano ba yung mga dead end ng life natin? Pwedeng financially, pwedeng relationship, pwedeng pagkakautang, diba? Yun, financially din yun. Or pwedeng sa ating kalusugan, diba? Yung dead end ng ating buhay. Or may taong galit sa atin. Or gusto kang ipapatay. Grabe yun. Katulad ni David, gustong ipapatay. Ito yung sinabi niya, I love you, Lord. Tingnan nyo, hindi sinabi ni David, Lord, bakit ganito? Lord, hindi ko na alam ang aking gagawin. Please, Lord God, patnubayan mo ako. Hindi eh. Sabi ni Lord ganito. Sabi ni David ganito, I love you, Lord, my strength. Now, brothers and sisters, this is a good reminder. Pag tayo pala ay nag-pray, eto si David, Lord, I love you. Mahal kita, Panginoon. Lord, bago yung prayer ko, tayo muna dalawa. Kamusta tayo? Lord, kamusta tayong dalawa? Kamusta yung relationship natin, Lord? Okay po ba tayo? Diba? Ngayon kayo po, kamusta po yung relationship nyo kay Lord? Yes, you pray. Nagpa-pray po kayo. Pero, na-try nyo na bang kamustahin si Lord sa status ng relationship niya sa Kanya? Di ba pag sa relationship, mga boyfriend and girlfriend gano'n, kamusta na ba tayo? Di ba? Ngayon, sa inyo ni Lord, kamusta na kayo ni Lord? Kamusta yung relationship niya sa Kanya? So with David, pinapaalam niya lang kay Lord, Lord, I love you, you are my strength. At nagiging intimate po siya sa ganitong pagkakataon. Sa kabila ng trahedya ng buhay, ito po yung maganda. Alam niya yung relationship niya kay Lord. Alam niya yung kanyang relationship sa Kanya. And alam niyo po ba, nung sinabi yung word na I love you, sabihin niyo nga po, I love you. Sabihin mo sa katabi mo, I love you. Si David po, hindi po ganyan. Kung paano niya sinabi yung I love you, hindi ganyan yung I love you ni David. Ang I love you ni David, ganito po. To love deeply. Sabi po yan sa commentaries. And pero pong sub-comment doon na tender intimacy. Na kung saan, minsan hindi mo nasasabi yung I love you kapag ikaw ay nasa-challenge. Minsan hindi mo nasasabi yung I love you kapag galit ka sa isang tao. Right? Mahirap. No, ang hirap no. Diba? Pero, eto si David, kahit gano'n yung pagkakataon niya, I love you, Lord, and ibig sabihin nun, to love deeply and tender intimacy. Ganun po yung kalalim. Ganun yung relationship ni David kay God. Naalala ko po itong picture na to.
bata na nag-worry. Si David nag-worry. Ayun na. Ito bata nag-worry. Imagine mo bata nag-worry. Tuwing kailan po nag-worry ang bata? Yun. Minsan po ba kayo naging infant? Tama, syempre. Diba? Kayo po ba ay naging infant? Ayan. So, di ba pag tayo ay naging bata, ano ba yung mga worries natin? Dalawa lang yan. Una, gatas. DTP ka. At saka diaper. Diba? Matanda ka na din. Pati daw matanda. Tama? Amen po ba? Wag na. So, ayun nga, di ba? Gatas tsaka diaper. Kahit alam mong yung bata na yan, yun yung worry niya. Iyak siya ng iyak. Pero kahit iyak siya ng iyak, tatahan yan. Tatahan yan. Kahit minsan bigla na lang tatahan yan. Kasi alam niya ikaw yung magulang niya. At alam niya dahil ikaw yung magulang niya, ipoprovide mo yun. Si Lord minsan ganun din. Minsan kahit meron tayong worries, pero dahil alam natin yung relationship natin sa Kanya, ipoprovide niya yan. Ipoprovide ito ng Panginoon. At part yun ng duty nila. Ni God na i-provide yung pangangailangan mo. Part ng duty ng parent, kapag ikaw ay umiiyak, patahanin ka. Si God, ganun din. Amen po? Yan. So, let's move on. Sabi po dito, prayer is about relationship. Sabihin nyo nga po, prayer is about relationship. At hindi lang po siya bastang relationship lang. Na hindi ka lang nag-ask ng blessing, Lord, kailangan ko to, Lord, kailangan ko ng lahat ng pangangailangan yan. Kailangan ko ng peace of mind, God. Pero more than that, we pray to encounter the blessed. Diba? Nagpe-pray tayo, hindi para i-share lang, ha? Brothers and sisters, guys, hindi tayo nagpe-pray lang para i-share yung pangangailangan ko or pangangailangan mo. Nagpe-pray ka for you to have this encounter sa ating Panginoon. Paalala lang po yun, tayo nagpe-pray, hindi para sa atin. Nagpe-pray tayo para sa Kanya. Amen po? Nagpe-pray po tayo hindi para sa atin, kundi tayo po ay nagpe-pray para sa Kanya, para mas makilala natin siya ng lubusan. Pag ikaw ba kinakausap mo yung mga mahal mo sa buhay pag may kailangan mo? Di ba hindi po? So we pray to Him to have a good encounter with Him. Minsan nga iba sa atin, binobola pa eh. Binobola pa yung mga mahal natin sa buhay. Pagka meron kang pangangailangan. Yung pampugi mo. Di ba? Uy, Nay, ang ganda-ganda mo ngayon. Di ba? Tapos mamaya aalis ka na. Minsan ganun po ako. Di ba? Pero hindi ganun yung relationship natin kay Lord eh. Hindi natin siya kailangang bulahin. Di ba? At hindi lang po natin dapat gamitin yung prayer sa oras ng pangangailangan ko. Papakita ko lang po ito. Isang illustration. Basahin nga po natin. In case of emergency, break glass. Nakakita na po kayo ng ganyan. Ayan, sa building, sa mga schools. Pero, alam niyo po ba, si Lord minsan, ganyan niya tayo nakikita. We just pray in case of emergency. We just pray kapag kailangan natin. Parang ba yun, Jesse? We just pray, ay, kailangan ko, Lord. Magpe-pray na lang ako pag heartbroken na ako. Magpe-pray na lang ako kapag natawagan ko, anak, natawagan ko na lahat eh. Hindi wala pa rin tayong source para makabayad sa ating pagkakautang. Tara, let's pray. Nasa bingit ka na eh. Nandyan ka na, dead end ka na. So, ano gagawin mo? We break the glass and pray in case of emergency. Nakakita na po ba kayo ng ganito? Ano po yan? Fire extinguisher. Sino po sa atin mayroong ganito sa bahay? O nagkaroon ng ganito sa bahay? Wala? Wala. Sino po sa atin nagkaroon ng nakakita ng ganito sa school? Oh, meron, syempre. Diba? Pag nasa school ka o nasa office, wala akong nakitang teacher. Nakita niya at sinabi niya, ay, mag-i-expire na. Sana magamit. Diba? Meron bang gano'n? Sayang naman, hindi nagamit.
yung fire extinguisher. Sunugin na natin. Kahit lighter na ito. Hindi eh. Di ba? Why? Kasi hindi yun yung tamang gamit. Hindi po yun yung tamang gamit po. And sasabihin ko po sa inyo, yung prayer po ay hindi ganito. Ang prayer po ay pang araw-araw nating pangangailangan. At hindi lang po dapat gamitin sa tuwing may kailangan. Dahil kailan po ba tayo nangangailangan? Araw-araw. So dapat pala, araw-araw po natin itong gamitin. No? Gamitin po natin yung prayer. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo. Gamitin mo yan. No? Gamit na gamit. Amen. Yan yung goal natin, gamit na gamit. Sabi po ng isa sa mga close na friend ko, ito yung sabi niya. Desperate people find faith. So now, I pray to Jesus too. Sabi po yan ng aking kaibigan. Taylor Swift. Sabi doon, desperate people find faith. So now, I pray to Jesus too. Kilala niyo po ba yan? Hindi pala nila kilala to. Kilala niyo po yan? Si Taylor Swift. Isinulat niya po yan 5 years ago. That time na yung kanya pong nanay ay meron pong pinagdadaan ng cancer. At sinulat niya po yung kantang, Soon, you'll be better. Soon, you'll be better. Parang ganun. Hindi ko po sure. Pero parang ganun po yung tono. No? Sinulat niya po ito dahil yung nanay niya ay meron niraranasan cancer. At sabi, desperate people find faith. So now, I pray to Jesus too. Desperate na siya. At kailangan niya ng pananampalataya. At ang sabi, so now, I pray to Jesus too. So now, ibig sabihin, ngayon lang siya mananalangin dahil may sakit na, may cancer na yung kanyang magulang. I don't know kung sincere ba yan. Yes, for sure. Sincere siya. Pero, tuwing kailan ka sincere sa iyong pananalangin? Pag ba nasa dead end lang ngayon? Hindi po ito ang goal natin. Ang goal natin is for us to always be sincere when we pray to Him. At hindi lang po sa oras ng pangangailangan. No? So, move on po tayo. Sabi naman po nito dito, true prayer is a way of life, not just in spiritual emergency. Sabi po yan ni Billy Graham. Ayan, sabi po yan ni Billy Graham. True prayer is a way of life, not just in spiritual emergency. Totoo pala. Hindi pala ito yung pangangailangan lang. Baka naman you should pray also para mamuhay ka ng tama. You should pray always para po tayo ay mamuhay ng tama. So, parents, sa mga magulang po, di ba? Pagka ang ating mga anak lumalapit lang sa atin pag magkailangan, ano po ang pakiramdam? Nakakainis. Di ba? Ay, pengi pera. Kailangan ko ng pera. Aalis ako eh. Di ba? Minsan nakakainis, pero dahil magulang ka, kahit nakakainis, bibigyan mo. Di ba? Ganun si Lord. Minsan naiinis na sa'yo. Pero hindi, mahal ko to, bibigyan ko to. Pero, brothers and sisters, iba po pag ganito. Iba pag authentic, pag totoo. No? Ganito naman, Nay! Sabi naman ko, ano na naman? Hingi ka na naman ng pera. Hindi. Eto pera. Wow. Bibigay ko sa'yo. Di ba? Sige, bibigay ko sa'yo. Wow! Sana lagi, ha? Jesus name. Diba? Pero galing din po sa'yo yan. Di ba? Pero, kahit po ganun, masaya. Di ba? Kasi naalala ka, at totoo. At yun pala yung mahalaga. Hindi mahalaga kung saan galing. Hindi mahalaga kung ano yung background mo. Ang mahalaga kay Lord, yung totoo. Diba? Yun po yung mahalaga sa ating pong Panginoon. Now, summarize ko lang po, bago po tayo magtapos, and bago tayo mantong dun sa second. Kilala niyo po ba yun? Ayan. Sa mga senior po, mamaya na po tayo mag-google. Pero I-explain ko po sa inyo through visuals. Ayan. Kilala niyo po ito sa mga kabataan.
Kilala niyo po ba yan? Si sadness. Si sadness po yan yung kulay blue. Because we are sad. We pray. And then tayo po ay sad. Tayo magpa-pray. Ang prayer natin, God, I pray for provision. For me to have joy. Si Joy po yan. No? Lord, ganito yung pattern natin. Brothers and sisters, ito yung pattern natin sa life. Hindi nyo ba napapansin? Pero normal po yan. Dahil tayo ay malungkot, dahil tayo ay desperate, we pray. And we pray for provision for us to have this joy. Right? Yun po yung pattern natin. Pero, just a paalala po sa atin, hindi pala lagi dapat ganun. Kailangan, kilala natin ang Panginoon muna. Lord, tayo muna. I love you, Lord. Lord, tayo muna. And then I ask for provision. Tayo ay mag-communicate muna. Kamustahin ang ating relationship sa ating Panginoon. Now, the other way. Bakit ganon? Hindi, nagpa-pray ako, Lord, I pray for provision. Pero kahit anong gawin ko, God, bakit ganon? Hindi pa rin ako napopromote. Bakit ganon? Hindi pa rin natutugon na aming panalangin. Hindi ko na alam. Ano mangyayari? Anxiety. Natataranta ka na. Diba? Natataranta ka na sa kung anong gagawin mo sa buhay. Right? And dahil taranta ka na, nakakalimutan mo na si Lord. Tapos ganito ka na. Para ka na, minsan umaasa ka na lang. Diba? Umaasa ka na lang na sa paniniwala. Diba? Na minsan ay yung puso mo ay mapagbigyan. Ang mahiwagang salamin. Diba? Hindi po yun totoo. Hindi po yun totoo. Yung mahiwagang salamin na yun. Hindi po yun totoo. Ang totoo po is yung prayer. Ang totoo po ay ang panalangin. Kung ikaw ay desperado, kung ikaw ay nahihirapan na sa buhay, tanungin mo si Lord. Huwag mong tanungin yung sarili mo. Tanungin mo si Lord. Kamusta ka na sa Kanya? No? Baka naman kamustahan mo na kayo ni Lord para malaman mo kung bakit ka ganyan. Minsan nakakatawang isipin at masakit mong isipin kung bakit ka ganyan. Pero maganda na magkaroon muna tayo ng kamustahan sa ating pong Panginoon. Majority of us will just pray for a solution. And ito po yung ating prayer sometimes. We pray for peace of mind. Kasi nga, anxiety. Ina-anxiety ka na. So you pray for peace of mind. And dahil na-anxious ka na, you pray for presence of mind. Di ba? Pag minsan tayo ay desperado na, minsan yung mga decision mo mali. Minsan yung mga ginagawa mo, parang wala ka ng presence of mind. Di ba? Minsan sinasabi yun ng mga magulang ko sa akin, presence of mind, presence of mind. Di ba? Kasi madami ka na iniisip. Baka naman you should pray first. Di ba? Pero hindi pala ito. Instead of peace of mind, kailangan pala peace from God. We should pray dun sa peace from God. Minsan kasi akala natin yung peace, yung pera, yung pera. Diba? Hindi po eh. Minsan akala natin yung peace, yung boyfriend. Hindi. Peace is coming from God. And mararamdaman lang po natin yung peace coming from God if we have the presence of God. Amen po? Nag-agree po ba kayo dun? Kailangan po natin itong dalawang to para po tayo ay maging close sa ating Panginoon. Sabi po dito, ay ito pala yung na-share ko kanina. Sabi, nearness is a gift, but closeness is a choice. Sabi po yun ni Jim Lafon, nung nakita ko po sa Instagram. No? Ito pong ginagawa natin, malapit po tayo sa Panginoon. We have the opportunity to praise, di ba? Pero yung decision, yung choice for you to be close to Him, choice mo yun. Meron kang dapat gawin. At ano po yun? You should pray. Kailangan mo pong manalangin. So tapos na. Tapos na po tayo. Enough na yun. Di ba? Ang dami na. Pero importante din po to at bibilisan na po natin. Sabi dito, kailangan din pala natin ng
Security. What happens when you pray? You'll have this security. God makes us strong and secure if we pray. After natin magkaroon ng intimate relationship with Him, syempre hindi lang intimacy. Kailangan meron ka ding way of life. Paano ka mabubuhay? Kailangan secure ka. Ito yung goal ni Lord sa'yo. Maging secure. Sabi sa Psalms, chapter 18, verse 2, I love you, Lord, my strength. My Lord, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. Gaano ka-secure si David? Imagine, dead end po yan ha. Pero nasasabi niya to. Kilala niya eh. Kasi kilala niya ang ating Panginoon. Dahil meron siyang buhay panalangin. Kaya niya po ito nasasabi. Diba? Ilan po yan? Siyam. Kung hindi po ako nagkakamali, siyam yan. No? Bilangin nga po natin. Una, the Lord is my rock. The Lord is my fortress. The Lord is my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. Panglima, my shield, the horn of my salvation, my stronghold. Diba? Ilan po? Ilan? Ilan yung bilang yun? Ay, hindi ko po pala na-underline. My strength. Kasama. So, 9. Right? Diba? Minsan, pag ako ay nagpapray, pag ikaw ay may sakit, pag ikaw ay may pangangailangan, Lord, you are my Jehovah Jireh. God is my provider. Kapag ikaw ay mayroong sakit, Jehovah Rapha. Diba? Lord, I know na mahal mo ako and I know that you are a loving God. Diba? Lord, I know na you can turn things into joy. Diba? Ang konti ng masabi ko. Diba? Pero si David, ilan po? Siyam. Iilan lang yung aking pong nasambit. Pero si David, siyam. Imagine, gaano po siya ka-secure sa ating Panginoon. And meron po siyang peace kahit na nasa bigid na siya ng kamatayan. So what's the point? Malapit na po ako magtapos. So, what's the point of this discussion? Meron pong pinagdadaanan sa buhay si David. Kayo po, tignan niyo po yung katabi niyo. Tignan niyo po yan. Tignan. Meron po yung pinagdadaanan. Posibleng yung iba inaantok. Posibleng yung iba sa atin problema sa labahin. Mamaya. Posibleng yung iba sa atin ay talaga namang problema. Diba? O yung iba nilalamig. Diba? Meron po sa atin lahat. Brothers and sisters, lahat po tayo may pinagdadaanan. Ako po, meron din po akong pinagdadaanan. Pero this is a great reminder na in my distress, sabi po ni David, last verse, I called to the Lord, I cried to my God for help. From His temple, He heard my voice. My cry came before Him into His ears. Nag-skip na po tayo ng verses. In my distress, I called to the Lord. Pag meron po kayong pinagdadaanan, kanina po tayo tumatawag. Kumpare? Sa Bombay? Diba? We call to the Lord. I cried to God for help. Hindi naman po sinabi na tumawag ka lang eh. Ayan nga pwede palang umiyak. Pwede palang umiyak sa Lord. And ito yung assurance. From His temple, hindi ka lang basta nagsasalita. He heard my voice. Narinig ka ng Lord. Sabi ni Tita Nim pa kanina sa ating pong Shepherd's Table part. Naniniwala siya na ang Panginoon ay nakikinig. Yes, minsan tayo po ay nagpe-pray. Pero hindi araw-araw, hindi lagi mayroong tugon. Pero ito po yung totoo. Naririnig ka ng Diyos sa anumang panalangin mo sa iyong buhay. Kahit walang tugon, meron bang tugon kay David? Wala namang binigay na specific na tugon eh. Pero nandun yung peace. Kasi alam niya,
narinig po siya ng ating Panginoon. My cry came before Him into His ears, so now I have peace. Napakaganda po nun. No? If you have that character, if you have that attitude, despite of your situation right now, meron kang sakit, meron kang pagkakautang, meron kang sin na inaalagaan. Kilala mo si Lord. Kilala mo si Lord. Siya ay nagpapatawad. Siya ay Diyos. Pero ang ating Panginoon ay mapagmahal din. So lapit ka sa Kanya. Lapit po tayo sa ating Panginoon. Every time you pray, God listens. So naalala ko tuloy po yung picture na yan. Minsan, pag tayo nagpe-pray kay God, feeling natin para na tayo nasa alabaak. Walang signal. Pero this is a reminder sa ating Panginoon, kahit saan ka man nararoon, merong signal. At dinig ka po ng ating Panginoon. Amen po ba? Dinig na dinig po tayo ng ating Panginoon. And just to summarize, ito po yung mangyayari sa atin. If we have this relationship and communication with Him, we will have intimacy because God deepens our love for Him. And tayo din po ay magkakaroon ng security because God makes us strong and secure. Diba? So, I pray and I hope na panghawakan po natin ito. Ang ganda po nung sinabi kanina, nearness is a gift, but closeness is a choice. Meron po, iba minsan sa atin, di ba, kapag tayo ay nagpe-praise kay God, hindi naman tinitignan ng Lord yung words mo eh. O kung paano ka. Pero minsan, di ba, pagka tayo ay nagpe-praise and worship, minsan meron ka makikita na ganun lang. Di ba? May kilala po ba kayong ganun? Ano mo meron dito? Ba't ganun lang siya? Lagi siyang ganun. Pagka nasa church, ganun lang. Parang, di ba? Pero pag nasa sabungan, di ba? Uy, sige. Pero pag nasa nanonood ng basketball, uy, grabe na. Ano ba sinasabi ko? Hindi ko po yun sinasabi mali. Whether you are this, or parang ganito, hindi po yung tinitingnan ni Lord. Ang tinitingnan ni Lord, ito, yung nilalaman ng puso. Pwedeng ganun ka, pero hindi naman tama ang laman ng puso mo. Di ba? So, ang important po sa ating Panginoon ay ang puso. So, sa ating pong paglapit sa Kanya, huwag po natin isipin kung sino tayo. Minsan nga, kahit wrong grammar ka, okay lang. Minsan po pag nagpe-pray kayo, yung P nagiging F. Di ba? Lord, I praise you. So, I pray. Minsan nabubulod pa nga eh. Pero hindi yan importante. Ang importante sa Lord, yung nilalaman ng puso mo at nilalaman ng iyong panalangin. And you have this opportunity to pray. So as long as you have this opportunity to pray, ang prayer ko po is i-utilize natin ito. Amen po?